Si Xiao Wang ang leader ng mercenary group ng Shachi Kingdom. Zhang Piao. Balita ko, pumatay siya ng mahigit 800 katao sa border. Walang awang mamamatay tao. Lumayo ka. Anong ginagawa mo? Zugot. Mga langaw lang kayo, naglakas loob pang humarang sa akin. Balita ko, may nakatagong master sa loob ng bilangguan na ito. Lumabas ka at ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Hahaha. Walang tigris sa bundok, kaya unggoy ang naghari. Nakakatawa talaga. Ang lakas ng loob mo ay, ikafpa yang master na pinakusapan? Nangaapi ng mahina, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Salamat, pare. Ang lihim ng templo ng Dragon Prison Master ay para lamang sa pinakamakapangyarihan. Bata, matagal na kitang pinagmamasdan. Kahit nasa bilangguan, may mabuting ugali ka at pambihirang katawan. May lakas na umaabot sa langit, siguradong isa kang henyo sa martial arts. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang lihim na teknik. Sana paglabas mo, ayusin mo ang Dragon City para sa akin. Master, Si Ye Chufan, dahil sa magandang asal at mga naitulong, binigyan ng parusa. Pwede nang lumabas ngayon. Ye Chufan, zimulan gayon. Ikaw na ang bagong master ng Dragon God Temple. Ang Dragon Ring ay sumisimbolo ng kapangyarihan. Pakbati, Master. Miying, tulungan mo siya na mabuti. Panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng Master. Huwag ipaalam sa hindi natin pinagkakatiwalaan. Zondin. Azikazuhin ninyo ang mga hapong. ngayon, nagtatapon sila ng dumi sa ating Giant City. Laban sa utos ng Dragon God Temple at nagdulot ng pinsala sa mga tao. Ang sinumang lalabag sa Dragon God Temple, Talagang master ng Dragon God Temple. Mukhang ganap na ang iyong kapangyarihan. Naubos na ang mga hapon. Hindi pa pwede ngayon napasukin ng basta-basta ang Giant City. Ang buong Giant City. Pati na ang Dragon God Temple ay may mga taksil sa loob. Hindi pa tapos ang misyon ng Master. Ang ilalim ng Giant City ay puno ng katiwalian. Oras na para bumalik at ayusin ito. Ayusin ko, Napio. Maligayang pagbabalik sa lungsod, Master. Huwag na. Kung paano ako umalis sa Giant City, ganoon din ako babalik. Kumusta na ang ipinagawa ko sa'yo? Master, tapos na. Ang Shenghao Group sa ilalim ng Dragon God Temple ay may proyektong nakakahalaga ng 50 bilyon. Makahuli na malaking isda. Tingnan mo, malaking isda. May oras pa sa paligsahan. Kaya mo yan. Isda. Magpatuloy ka. Makikipagtulungan sa Starry SKY Company ng iyong asawa at sa Dongxing Company. Kapag formal nang napirmahan ang proyekto, sa hinaharap ang iyong asawa, ang magiging pinakamakinang na tao sa Jiangcheng. Bukas ay sasali siya. SA signing ceremony NG Shenghao Group. Noong nasuri ang kumpanya, nasiraan ng loob si Gukian, ngayon matagumpay na siya. Makakaya ko na rin. Lahat ng akin ay dapat sa kanya. Bukod sa signing ceremony, ihahayag na ako ang magiging bagong lord ng Jiangcheng. Itinago mo sa akin malaking halaga. Nalaman na nila sa akin. Ang kinakaharap ko ay, Shufan, alam ka umali ako. Pero buntis ako ngayon ng ating anak. Tulungan mo ako. Shufan, buntis si Gukian. Huwag kang pupunta. Pwede bang ang nanay na lang ang pumunta? Kumusta, Ye Shufan? Zama ka muna sa amin. Baby. Ayoko nang uminom ng gamot. bakit ganito ang nangyari sa nanay ko? Ayon sa investigasyon, pagkatapos mo, ang iyong asawa ay ipinasok ang nanay mo sa... Gukian, ako ang pumalit sa'yo. Ganito ka ba talaga sa akin? Sa signing ceremony, siguradong may paliwanag ka sa akin.
Bata. Ano ang pangalan mo? Yeshufan, kailan ka? Gusto ko lang bigyan ng sorpresa. Bakit hindi mo man lang sinabi? Ito ba ang ating anak? Ano ang kanyang pangalan? Huwag mong takutin ang bata. Tito, AKO SI Xiao Yezi. Bakit ito ang tawag? Sabihin mo sa kanya na ako ang kanyang tatay. Yeshufan, sa tingin mo pwede kang maging tatay ng bata? Gusto mo bang hindi makataas ang ulo ng bata sa hinaharap? Gukyan. Dahil kanino, nakalimutan mo na ba? Kusa mong ginawa yon. Kusa. 5 taon ang nakalipas, nagbago na ang lahat. Maging ang kumpanya o ang pamilyang ito, wala nang lugar para sa iyo. Ngayon nakabalik na ako. Gagawin kong mas maganda ang buhay mo at ng anak natin. Yeshufan, hindi mo ba ako naiintindihan? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sa tingin mo karapat-dapat ka pa ba sa akin? Bakit hindi ako karapat-dapat sa'yo? Mamayang gabi, magkakaroon ako ng kasunduan. Sa Shanghai Group na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Tataas ang halaga ko, habang ikaw, nanatiling isa lamang. Ang aking estado ay hindi ganoon kasimple. Siempre. Pagkatapos ng gabing ito, magiging pinakamayaman ka sa Jiangcheng. Gukyan, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong maghiwalay tayo. Perma dito. Mayroon ding 200,000 dito. Ang kumpanya at ang bata ay mapapasa akin. Ang pagmamahal ay maaaring bilhin ng pera. Kulang ba? Dadagdagan kita ng 100,000. Pirmahan mo na. Umuwi ka na. Magsisimula na ang seremonya ng pagpirma. Ayokong malaman ng iba na mayroon akong. Ganoon ba kahalaga ang mukha, pera at katayuan? Ako ang nagdusa ng 5 taon para sa'yo. Misese pabeng pakusapan ito? Hindi lang ikaw ang nagdurusa. Ako rin ay nagdurusa, Yeshufan. Kung minahal mo man ako, pumayag ka na sa paghihiwalay. Sinasabi mong hindi ko nagampanan ang tungkulin ko bilang asawa. Eh ang nanay ko, pinangako mo sa akin. May sakit ang nanay mo. Ayaw sumunod, ayaw uminom ng gamot. Hindi ko siya pipilitin na inumin ang gamot. Hahayaan ko ba siyang mamatay? Kaya ba natin siyang ipadala sa mental hospital? Nawala na sa sarili ang isip niya. Laging natatakot si Yezi. Ginawa ko na ang lahat para sa pamilya mo. Sa loob ng maraming taon. Walang sinumang tumulong sa akin. Ginawa mo na ang lahat, ganun ba? Eh ang bata, hindi ba niya kailangan ng isang ama? Dahil sa bata kaya. Kailangan ng bata ng isang mas mabuting ama. Pasensya na Gukyan, nahuli ako ng kaunti. Okay lang. Siguro lang si Ozzy. Halika, kapag tingnan ka Ozzy Yezi. Ipapakilala ko sa iyo. King Kun. Ang may-ari ng Dongxing Company sa Jiangcheng at ang aking nobyo. Ito, yung ex-husband Montag ba yan? Para bang pumunta ka ngayon para pirmahan ang kasunduan? Tingnan ko yung suot mo. Parang security guarding Shanghai Group Makapasok ka. Jiangcheng's gathering of wealthy investors. Hala, Yezi, halika, tignan ka and get ready. Ang galing mo ngayon. Dadalhin kita kumain ng masarap. Gusto mo? Gukyan, sabihin mo sa akin, anak ko ba talaga to? Yeshufan, hindi mo ba maintindihan? Kahit anak mo to o hindi, wala kang kakayahang buhayin siya. Sa loob ng 5 taon, si Pingkun ang tumulong sa amin ng bata. Tiglan Montag na, yang kaluhan Montag. Si Kian namin. Siya mismo ang pinili ng Shanghai Group. Nanalo ng 50 bilyon na proyekto. Gukyan, naisip mo ba sa kakayahan mo ang Sinyaw Company? Hindi kailanman magiging number 1 sa Jiangcheng. Kung hindi dahil sa akin, yung 50 bilyon na proyekto ngayon, hindi mo rin makukuha. Ano? Hindi dahil kay Kian, dahil yo? Hoy, sabihin mo sa akin, bakit pagkatapos mong makulong? Ang laki na ng loob mo, isa kang ex-convict? Ako ang presidente ng isang grupo. Sino sa tingin mo ang pipiliin ng tao? Yeshufan, hindi mo ba talaga makita? Ang agwat natin. Ganun pala. Plano ninyong lahat ito. Kaya ako nakulong. Set up mo rin yon? Hoy, sabihin ka yo, tigilan Montag na yan. Pumirma ka na lang sa kondisyon ni Kian. Kung hindi, gagawin kong imposible para sa iyong mamuhay sa Jiangcheng. Ngayon ko lang makikita kung sino ang hindi makakasurvive. Yechufan, nakahintay na ako sa paglabas mo. Yeshufan, para sa ikabubuti mo to, payo ko sa'yo, pumirma ka na. Anong karapatan mo kalay kumpara ang sarili mo kay Pingkun? Kung desidido ka na, pwede akong pumirma, pero sa akin mapupunta ang bata. Yeshufan, alam mo ba kung bakit Yezi ang pangalan ng bata? Kasi ito ay birthday. Pwede rin akong hindi pumirma, para sa akin pa rin ang bata.
Talagang walang utang na loob. Yeshufan, tama na ang kalokohan Montag. Dali, bitawan Montag. Bitawan mo ako. Huwag mong saktan ang tatay ko. Sino ba talaga ang may lakas ng loob na magyabang sa harap ng Dragon God Temple? Ang punong abogado NG Shenghao Group, Attorney Chen. Narito Kana. Oy, hindi ba ito ang 5? Sa Liga NG Jiangcheng, ang gold medal lawyer na hindi pa natalo simula nang pumasok sa industriya. Attorney Zumengning Su BA, magaling ang mata mo, Boss Kin. Si Suming ang pinaka-lawyer sa aking mata. At siya rin ang pinakamagaling kong estudyante. Attorney Chen, sakto ang pagdating mo. Sa tulong mo, ang kaso noon ay tiyak na mabubuksan muli. Yeshufan, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang kaso sa kulungan, ibabalik ko. Sa itsura mong yan, saan ka kukuha ng pera para umupa? Ang pinakamagaling na lawyer sa Jiangcheng, hangarap lang yan para sa Ang pera ay hindi problema. Attorney Chen, basta maibalik lang ang aking tangan. Bibigyan kita ng 0 beses na bayad. Ang lakas ng loob mo. Kaya bang ibalik ang kasong ito sa kulungan? Attorney Chen, ikaf ang pinakamay alam. Ang usapin ninyo, medyo mahirap gawin. Attorney Chan. Pero, kung private procedure ang pag-usapan, mayroon PA. Ano ang gusto Montag, Attorney Chen? Sabihin mo lang, magagawa ito, nandito ako ngayon. Pa sa isang kaso na aking tatanggapin. Pero ang tatanggapin ko ay ang kay Boss Gu at Boss Kin. Sa kontrata ng negosyo, Ginoong Yi, hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Si Boss Gu at Boss Kin ay malapit ng pirmahan ang kontrata sa Shenghao Group. Sa likod ng Shenghao ay ang kapangyarihan ng Dragon God Temple. Walang may lakas ng loob na labanan ang Dragon God Temple. Shenghao Group. Takot na takot kayo sa kanila, pero sa akin hindi. Zino KBA, ang Hari NG Jiangcheng? O ang Panginoon ng Dragon God, wala kang karapatang magyabang dito. Umalis ka na. Sa akin at kay Attorney Su, ang buong Jiangcheng, walang sinumang nangangahas na tanggapin ang kaso mo. Ganoon ba? Hindi naman siguro. Ginoong Ye, tatanggapin ko ang iyong kaso. Abogado Su, Alam kong inosente ka. Sumingning, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung sino siya bago mo tanggapin? Siyempre alam ko kung sino siya. At alam ko rin na siya ang biktima ng inyong panlilinlang. Ang demandante na magsasampa ng kaso laban sa inyo. Ito na ba ang pagtataksil mo sa akin? Hindi tayo magkatulad, ikaw ay gumawa ng peking talaan. Iligal na paglilipat ng ari-arian, pag-iwas sa buwis, pagsuhol sa saksi. Panghahad lang sa hustisya. Sumingning, nangangahas kang magtaksil sa akin. Gagawin kitang isang kahihiyan. Ang hustisya ay laging mananaig sa kasamaan, ikaw ang dapat maging kahihiyan. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagturo sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, sa iyong mga walang kwentang kakayahan, paano ka naging punong abogado ng Jiangcheng? Dahil ako ay may paggalang sa batas. Mabuti. Para sa isang ex-convict na ito, desidido ka na bang kalabanin ako. Walang utang na loob. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, isang ex-convict, ay makakapagsigaw na ng kawalang kasalanan. Kahit walang ebidensya, pwede ko kayong isampa ng kaso sa paninirang puri. Abogada. Isa kang napakagandang babae. Pero bakit mo gustong sumama sa kanya sa kamatayan? huwag kang magmalabis. Makahanap din kami ng ebidensya. Dumating na si Ginoong Chen. Hindi ko inaasahan na darating si Ginoong Chen ngayon. Ang tagapamahala ng Shenhao Group, Ginoong Long Chen. At ang tagapamahala ng Shenhao Group na si Lihay. Pareho silang kumukontrol sa pangunahing operasyon ng Longyan. Long Chen Lihay. Sila ang pangunahing tao sa investigasyon ko sa katiwalian sa Jiangcheng. Sa wakas dumating na. Ginoong Gu, Ginoong Kin, palagi kaming nagtutulungan ng Shenhao. May misunderstanding ba ngayon na nagdulot ng ganitong tensyon? Esensya na po Ginoong Chen, mga walang kwentang tao lang ito. Laging gustong sirain ang aming reputasyon. ZAI. Isang bagong labas na preso. Kung hindi naman related sa Shenhao o sa mayaman. Bakit ka nandito? Gabi ngayon ang pagtitipon ng mga mayayaman sa Jiangcheng. Kahit sino na lang ba ang pwedeng pumasok? Ngayon na, humingi ka ng tawad kay Boss Gu at umalis ka agad. Kung aalis ako, magpapatuloy pa ba ang investment conference na ito?
Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang nag-utos kay Boss Lee na gawin ang investment conference na ito? Ye Chufan, gusto mo bang mamatay? Alam mo sakti akong sino si Boss Lee? Oo, si Boss Lee. Ang naghahawak sa buhay ng lahat dito. Gusto kong makita kung paano. Papatayin ni Boss Lee ang kinabukasan niyong lahat. Nabobo ka ba sa kulungan? Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang walang utang na loob na Edbley. Nagalit ka pa kay Boss Lee. Hintayin mong ikaw mismo ang maglilibing sa sarili mo. Naghahanap ka ng kamatayan. At nagmamalaki ka pa dito. Naghusga ka ng walang pagsisiyasat. Longchen, wala ka rin palang kwenta. Ning, tawagan mo si Lihay. Bigyan mo siya ng 3 minuto para dumating agad. Meron ka pa bang mataas na posisyon? Ano, gusto mong pantayan si Boss Lee ng Shenghao Group? Hindi nga ito ang Shenghao Group kao. Pero, mas mahigpit si Boss Lee sa patakaran kaysa sa akin. Ginulo mo ang signing ceremony ng Shenghao. Bukas, mawawala ka na sa mundo ayon kay Boss Lee. Si Boss Lee, sa harap ko, isa lang siyang Mie. Mukhang ako na ang dapat maglinis para kay Boss Lee. May 1 minuto pa. Gusto mong sabihin, may 1 minuto pa, at darating si Boss Lee para ipagtanggol ka. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, bastos ka. Nagkakagulo ka sa Shenghao Group. Gusto mo bang kalabanin ang Dragon God Temple? Boss Lee, sa wakas dumating ka na. Boss Lee, kasalanan ng walang kwentang guard na ito. Bigyan mo ako ng mukha. Sampalin mo ng malakas, bibigyan kita ng mukha. Ang laki ng mukha mo. Ang ingay-ingay, saan ba ito? Palengke? Ang yabang mo, Lihay, ang responsable ng Shenghao Group. Pangalawa, lumabas ka rin. Boss Lee, isang guard lang, ipagtatanggol mo pa? Wala kang karapatang magsalita dito. Kung gusto mong mabuhay, gayon din, humihingi ka ng tawad. Ang ibig sabihin ni Boss Lee, kung hindi magsusorry si Shakyang, puputulin mo ba ang kanyang kabuhayan? Tama. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo bang kaming mga mayayaman sa Jiangcheng ay humingi ng tawad sa isang gwardiya? Gusto mong mapahiya kami? Mapahiya? O putulin ang sarili mong kabuhayan? Pumili kayo, Boss Lee. Lagi mong pinoprotektahan ang gwardiyang ito. Mayroon ba siyang napakagaling na pagkatao? Baka naman siya ang bagong Panginoon ng Jiangcheng. Tama. Sa itsura mong yan, para ka lang basurero. Tama rin, ako nga ang guardian ng Shenghao Group. Pero ang trabaho ko ay magtapon ng basura tulad ninyo. Gwardyang balang kwenta. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita at ipapakain sa aso. Boss Lee, pag-isipan mong mabuti. Paalang sa isang walang kwentang gwardiya, bababa ka sa aming level. Boss Lee, gusto mo bang putulin ang sarili mong kabuhayan? Para sa akin na lang ang 2 grupo. Ha ha ha. Mamayang gabi, si Master Chen at ang bagong Panginoon ay mag-usap tungkol sa kinabukasan ng Jiangcheng at mga bagong appointment. Boss Lee, pag-isipan mong mabuti kung paano mo gugugulin ang huling bahagi ng buhay mo. Ang bagong Panginoon, hindi basta-basta makikita. Baka marami kang ginagawa, Boss Lee? O baka naman, Boss Lee? Ayaw mo makita ko ang bagong Panginoon? Master Chen, noyon. Ay simpleng signing ceremony lang. Hindi karapat-dapat kay Master Chen ang ganitong atensyon. Boss Lee, Master Chen, sino ang mag-aakalang itong simpleng gwardiya ay magwawala dito? Wala talagang respeto sa Shenghao Group. Oo, Boss Lee, may dala PRZ ang abogado. Nag-file ng false accusation laban sa partner ng Shenghao. Walang respeto sa Shenghao. Boss Lee, ang ganitong empleyado ay maaring maging problema sa kumpanya. Bilang chief lawyer ng Shenghao Group, itong maliit na bagay ay ako ko na para sa iyo. Si Lihay at Longchen. Baka magkakampi sila. Ang 2 malaking grupo ng Longchen Temple ay nasa kanila. Kung magtutulungan sila, Attorney, Su, matagal na tayong hindi nakita. Ano? To? Magkakilala sila. Ang babaeng ito ay tao ni Boss Lee. May isang importanteng tao na nag-recommend sa akin. Kay Attorney, Su, kaya Zia, tama. Inimbitahan ko si Ati, Su para maging saksi. Essay signing ceremony noyon. Salamat sa tiwala, Boss Lee. Boss Lee, paano naman ako? Attorney, Chen? Hindi ba sinabi sa iyo ng aking sekretarya? Mulan gayon. Ang Shenghao Group ay wala nang kinalaman sa iyo. Ikaf ay tinanggal na. Chen Yi, noyon, Attorney Su. Ang mga empleyado at seguridad ng Shenghao Group ay mananatili rito. Walang problema di IBA? Ito ang lugar ni Boss Lee. Kung sinabi ni Boss Lee na walang problema, edi walang problema. ang galing ni Boss Lee, alam niya ang sitwasyon. Baka nakilala na niya ang aking tunay na pagkatao. Boss Lee, kami at si Misu ay may kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Hindi naman ito malaking bagay. Ang importante na yon ay tingnan natin ang ating kontrata. Oo, Boss Lee. Kailan natin pipirmahan ang kontratang ito? Gukian, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin maintindihan ang sitwasyon? Hanggang ngayon ay ayaw mo pang sumuko? Ye Chufan, huwag kang magpakalabis.
Alam kong galit ka sa akin, pero huwag mong sadyang sirain ang operasyong ito. Ye Chufan, huwag kang magpahiya dito. Tama na. Naiirita na ako sa ingay. Masyadong mabait si Boss Lee. Ang mga taong walang kinalaman. Hindi dapat sila ang pinapansin mo. Sha Chong, oo. Palayasin mo ang taong ito. Sigurado ka ba na ako ay walang kinalaman? Akala mo ba ay walang kwenta ang sinasabi ko? Dalhin mo siya. Chunyi, wala kang silbi, puro kapahamakan lang ang dalamontak. Chenming, mulan gayon. Ikaw ang papalit kay Shakyang at mamamahala sa Jiangcheng Power. Salamat, Chenyi. Chenyi, pasensya na, ang iyong mga tao ay nagkakagulo sa aking teritoryo. Dapat silang pausahan, kung hindi, malalagay sa kahihiyan ang Sheng Hao Group. Ang galing Montak Osli, kapag ang aking Shen Hao Group ay naging makapangyarihan sa Jiangcheng. Iyon ang katapusan ng Dragon God Temple. Ano ba talaga ang identidad ni Ye Shufan? Baka siya ay kumakalaban sa atin para sa proyektong ito. Baka may hawak siyang kompromiso kay Boss Lee? Boss Lee, pasensya na, ako ay taong may malasakit. Kapag may respeto sa akin, ibabalik ko ng 3 bises. Ngunit kung may mga nasaktan ako, kahit kunting, ang pamamaraan ni Chen Yi sa pakikitungo ay dapat pag-aralan. Subalit, ang Xingyao Group at Dongxing Group, ang kanilang kwalifikasyon para sa proyekto ay kailangang suriin muli. Ano? Boss Lee, ito ay... Ming, ipagpatuloy ang kooperasyong ito. Gusto kong hulihin ang ahas. Manager Lee, pag-isipan niyo po muli. Ang ibig sabihin ni Manager Lee, kanselahin ang partnership na ito. Naghanda ako ng mas malaking kontrata. Ngayon, magpapadala ang Temple Master sa investment meeting. Maging maingat kayo sa inyong mga galaw. Naiintindihan ka o? 100 bilyon. 100 bilyon. Ang galing talaga ng babaeng ito. Tama ang desisyon ko. Gusto kong maging pinakamayaman sa Jiangcheng. Tama. Tutu. Masaya ba kayo ng ganito? Huwag niyong kalimutan ang relasyon natin. Hintayin mo na lang ang abogado. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Ang lakas ng loob mo, Manager Lee. Long Chen, mukhang wala kang respeto. SA Dragon God Temple. Paulit-ulit akong pinahiya ni Manager Lee. Hindi ko na ito matitiis. Kaya dapat siyang mamatay ngayon. Paano mo na siguro? Isa lang akong guard, bakit hindi ka naniniwala? Na ako ang bagong Temple Master. Bastos. Ano kabia? Isa ka lang. Ex-convict, hindi mo karapatang humusga. Kayo ang naghahanap ng gulo, huwag niyo akong sisihin. Ye Shufan, tumingin ka nga SA sarili Montag, ex-convict ka lang. Dito ka nagmamagaling. Walang modo, makitid ang utak. Alam nyo ba kung sino siya? Ang singsing na ito ay simbolo ng Temple Master. Narito kami, Master. Alam nyo bang sakop ito ng Dragon God Temple? At naglakas loob pa kayong magulo, wala ba kayong respeto sa Master? Nagdala ako ng regalo para sa Master, pero Bastos. Si MRE ay bisita, mga walang utak. Umalis na kayo. mukhang nagkamali ako. Wala pala akong karapatan. Bilang head ng Shen Hao Group, na makita siya. Master, baka alam na ni Lihai ang tunay niyang pagkatao. At itong Long Chen ay walang pakialam sa Dragon God Temple, nalaman ko, na may kakaibang background si Long Chen. Mahiwaga at palihim ang kanyang mga galaw. Wala pa akong nahahanap na clue. Sige, imbestigahan pa. Kailangan nating malaman ang totoo. Oo. Miss Su, pasensya na, may mga inasikaso lang akong opisina. Tara, libre kita. CJ, Di ko inakalang sanay din si Attorney Su sa mga street food. tawagin mo na lang ako Mingming. Pwede na rin tayong ituloy na magkaibigan sa hirap at ginhawa. Nengning, di ko inakalang matapang ka pala. Di naman ako mayamang dalaga, sanay ako sa hirap. Di ko alam na ang galing mo pala sa away. Patit si Shakyang natumba sa isang suntok mo, parang galing sa kung fu movie. Pero ngayong nakaupo na si Chenming, mas mahihirapan tayong maghabol ng hustisya. Okay lang. May tutulong naman sa akin. Tulong. May iba ka pang alam? Ex-convict lang ako. Isang maliit na security guard, ikaw lang ang maaasahan ko. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Hindi kasi. Dahil gwapo ako. Tama, dahil gwapo ka kaya nagsikap akong maging abogado.
para mapalapit sa'yo. Diretsahan ka talaga. Pero madilim ang ilalim ng Jiangsheng. Kung malaman lang ng Dragon God Temple ang problema mo. Kilala mo ang Dragon God Temple? Siyempre, alamat sa mundo ng gangster. Ang Panginoon ng Dragon God Temple naglalakbay sa 32 lungsod ng Jiangsheng. Naglilinis ng masasama. Parang hinahangaan mo si Dragon God. Idolo ko siya at siguro. Idolo rin siya ng lahat ng babae sa Jiangsheng. Kain tayo. Mr. Yi, nahanap na namin si Old Wu. Old Wu, Dating accountant ng kumpanya namin si Old Wu kapag nahuli natin siya. Malilinaw na ang lahat. Sinabi ni Old Wu na hanapin namin si Zhang Liu. May backup siya ng accounting records sa USB. Adik sa babae at sugal, siguradong daladala niya. Puntahan natin siya ngayon din. Bakit ganyan ang suot mo? ano ba alam mo? Dapat bagay sa gimmick ang itsura. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ba siya mahilig kay eh? Ako ang tinatawag na si King ng nightclub. Inumin Montag? Mga boss, mali ba kayo ng private room? Tama kami. Ako ang King ng nightclub. Ako to, matagal ko nang naririnig na ikaw ang Dice King ng nightclub. Espesyal akong pumunta para makipagsayo. Ikaf? Dice King in nightclub? Anong ibig sabihin yan? Natalo ako. Ito, ibibigay ko sa iyo. Kapag ikaw ang natalo, ibigay mo sa akin ang isang bagay na nasa iyo. Interesting. Ganito na lang, kapag ako natalo. Ibibigay ko sa iyo lahat ng nasa akin. Kapag ikaw natalo, mananatili ka para pasayahin ako. Ang landi mo naman. Gusto mo ako? Tingnan natin ang kakayahan mo. Dice tayo ng sukatan. Siege. Bukas. Pasensya na. Best of 3. Beste 5 Pfederin. Terra. Ngayong gabi, akin ka na. Fair. Hindi pa tayo nakakapag. Sinukabi ha? Bakit ako makikipag-check sa'yo? Nasaan kapatid ko? Pagod na siya. Ako na lang ang makikipag-shake sa'yo. May 3 pang rounds eh. Ah, kuya pala ito. Paumanhin, paumanhin. Terra. Anong gusto mo? Paano tayo maglaro? Mukhang confident ka. Isang round na lang tayaan na. Bagay SA, Kin Yan. Tatlong anim. Ang galing. Subukan ko. Marunong ka bang magbilang? 21. Paano mo nagawa yan? Kuya, hindi mo alam to. Tweede BA 7 rounds, beste 5. Gago ka pala e. Tara, habulin natin. Takbo. Hinahabol na tayo. Dito tayo. Nasaan sila? Tanong ko sa'yo, nasaan sila? Kahit baliktarin natin ang buong Jiangsheng ngayong araw. Hanapin natin sila. Kayong dalawa, doon kayo. Kapag hindi ninyo sila nakita, babaliin ko mga binti ninyo. Kayong dalawa, sumama sa akin. Halugugin ang buong Jiangsheng. Hanapin sila. Dapat silang mamatay. Kayong dalawa dito. Dito. Yechufan, sino ka talaga? Sumining. Bakit mo ako sinusundan? Paano napakagaling ng dice mo? Saan mo natutunan yan? Marami akong alam. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang hari ng nightclub? Bakit natalo ka pa? Sabihin mo ulit, sabihin mo ulit. Napansin mo ba sa investigasyon na maraming nangyari? Sa kasalukuyan, ang 32 lungsod ng Jiangsheng ay puno ng katiwalian at korupsyon.
Parang may isang tao sa likod nito na nagmamanipula. Ang Jiangcheng ay lupain ng Dragon God Temple. Ipinagbabawal ang katiwalian. Pakikipagsabuatan ng mga opisyal at negosyante. Nagawa mo ba? Ang iyong lingkod ay sumusunod sa mga aral ng Panginoon sa pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman nagpapaya. King of Asura, dapat mong tanggapin ang 300 palo. Anong kasalanan ang nagawa ng iyong lingkod? Ang iyong lingkod ay hindi mahigpit sa pagpapatupad ng batas. Handang tanggapin ang parusa. Bukod sa batas, ang paghatol. Ay sakop mo rin, siguraduhin maayos, huwag hayaang sirain ng mga uod. Ang Jiangcheng. Naiintindihan ng iyong lingkod. Ngayon ay nalaman ko na ang Dragon God Temple at ang kaso ng korupsyon sa Jiangcheng ay magkaugnay. Kung totoo ang iyong nalaman, hindi ito mapapatawad. Anong nangyari, Misu? Nakumpleto na ang reklamo pero kulang ang ebidensya. May kailangan ba akong tulong? Pwede tayong pumunta kay Chenming. Subukan nating mag-isip ng paraan sa kanya, pero medyo mahirap. Ipasa mo sa akin. Chenming, Zumengning, bakit ka pumunta? nakalimutan mo na ba ang kaso nila Yechufan at Gukian? Hindi na kailangang magsampa ng kaso. Pag-usapan na lang. Si Gukian ay handang magbigay ng dagdag na 100,000 sa iyo. Chenming, hindi kami dito para humingi ng payo mo. Nandito kami para imbestigahan ang pagtanggap mo ng suhol. Kailan ako nakatanggap ng suhol? May ebidensya ka ba? Nasa akin ang lahat ng ebidensya mo. Mukhang may problema sa utak ninyo. Pumunta kayo rito para manloko. Paano naging suhol ang mga ito? Ito ba ay suhol ninyo sa akin? Sa liwanag ng araw, nagsusuhol kayo, mag-ingat kayo baka kayo ipahuli. Mag-ingat sa pagsasalita, may sapat kaming ebidensya. Para sa iyo, Ngayon, apala ako. Lumabas ka. Huwag ka nang bumalik para manggulo. Chenming, huwag kang magpakapilyo. Kaya kitang tanggalin sa posisyon mo ngayon bilang pinuno. Hahaha, akala mo tagpian nasa Shanghai Group PRN tayo? Kung magsalita ka pa ng katarantaduhan dito, baka hindi ka na makauwi ng buhay. Gusto kong malaman paano mo ako papahirapan. Ngayon, si Boss Chen ang nasa likod ko. Hindi mo kayang isipin ang kapangyarihan ni Boss Chen. Ang Shanghai Group ninyo ay wala sa kalingkingan niya. Mukhang sobrang yabang ni Boss Chen ah. Isang maliit na Shanghai Group lang. Hindi niya ito. Chenming, nalaman kong may video si Gukian. Nang tumanggap ka ng suhol, Ano? Nagkakalat ka. ang pera ng kumpanya ninyo, ninakaw din niya sa pamamagitan ng peking accounting. Huwag mo akong subukang pag-awayin. Ong Ledger. Palagi kong pinagmamasdan. Ang ledger na pinagmamasdan mo, peke iyon. Nagbibilang ka ng pera ng iba. Hindi ka pala tanga. Gukian, puta ka. Niloloko montag ako. Ibigay mo ang ledger. Sige. Tigilan mo na. Kukunin ko ang mga dokumentong kailangan ninyo. Boss. Bukas, si Kin at si Gukian. Magkakaroon ng engagement party. Mukhang may ihahanda akong sorpresa para sa kanila. Nandito na. Salamat. Ma, P.A. Pagkatapos kong ikasal sa pamilya Pin, magiging isa na lang ang Tsingyao Company at Dongxing Company. Pagkatapos namin kunin ang 100 bilyon kontrata mula sa Shanghai Group, magiging numero 1 grupo tayo sa Jiangcheng. Magaling, King Kun. Swerte ng pamilya Kin na may asawa kang tulad mo. Gukian, ako at ang tatay mo, hintay lang kami sa biyaya mo. Kumpleto na ba ang mga bisita? Hindi pa ba kami huli? Yeshufan. Pwede bang huwag mo akong kulitin? May regalo ako para sa'yo. Hindi kayo welcome dito. Paano mo nasabi yan? Kasal ng dating asawa ko. Dapat talaga akong dumalo. Gino, zino po kayo? Tatay, magpapakilala po ako. Ako ang dating asawa ni Gukian. Apelyido ko po ay Kasalukuyan kaming naghihiwalay sa korte. King Kun, ano ba talaga tong nangyayari? Gukian, paano mo to? Hindi sinabi ng maayos kay tatay. Makakaapekto to. Sa kinabukasan yung dalawa. Na pala, yung bata sa tiyan mo, kay King Kun ba yan? Tumigil ka. King Kun, halika rito.
Nandito ka para manggulo? Nandito ako para sa importanteng bagay. Anong importanteng bagay mo rito? Hindi pa tamang oras. Pagdating ng panahon, malalaman mo. Zinobe a talaga, tong si Yeshufan? Tatay, ex-con yan. Ex-con. ADE palizin nyo na agad. Hindi pwede, tatay. Marunong yan ng martial arts. Hindi kayang talunin ng ordinaryong tao. ADE. Mga soon-to-be newlyweds, lumapit na po sa entablado. Dumating na ang ex-boyfriend squad. Ginoong Kin, gusto mo bang ipakilala kita? Kaming dalawa ay mga nauna sa'yo. Yeshufan. Gago ka. Huwag ka munang magalit. Hayaan mo muna kaming dalawang ex na magpakilala. Gukyan, ako si Zangkai. Nagkakilala tayo sa club. Di mo na ba ako naalala? Binigyan mo pa ako ng kotse noon. Pero ipinangutang mo pala, yung bahay ko tapos naglaho ka. Si Ginoong Ye ang nag-imbita sa akin. Hindi ka unga alam na ikakasal kang gayon. Anong kalokohan yan? Hindi kita kilala. Gukyan, nagluloko ka pala sa likod ka o. Hinavan lang to ni Yeshufan. Zangkai, umuwi ka muna. Ibabalik ko sa'yo yung bahay. Gukyan, isauli mo sa kanya yung bahay. Yung pira ka o? Sabi montag mahal montag ka o? Zazama ka sa akin. Niloko mo ko na bumili ng 8 luxury cars sa kumpanya mo. Hanggang ngayon wala yung mga kotse. Hindi mo binalik yung pera at nawala ka. Ang dumi ng modus mo. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Yang video nading dalawa. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat? Sigil Emo, ano ba ang gusto mong gawin? O kaya, ipalabas natin sa malaking screen. Yeshufan, tama na. Hindi maganda to, may bata pa sa tiyan eh. Day. Ipadala natin sa lahat ng nariritong audience. Yeshufan, gago ka. Gukyan, tingnan montag nga kung ano ito. Hindi eh. Erakin, hindi pa nga natin napag-uusapan ang mga ex mo eh. Bigyan natin ng pagkakataon ng magaling kumanta at sumayaw na. Zhangyan at Fang Fang. Kahapon lang magkasama tayo. Ngayon ikakasal ka na? Set ka talaga. Tumahimik kayong dalawa. Yeshufan. Alam kong andito ka para manggulo. Ano piabeng mga kalukuhan montag? Subukan montag. Hindi ako nandito para manggulo, taos puso akong bumabati sa'yo. Tito at tita, ang swerte nyo at napakagandang manugang nyo. Ang sarap ng buhay mo talaga. Tay. Okay ka lang? Ingnan mo ang napangasawa mong asawa. Tay. Makinig kayong lahat sa akin. Galit lang to kasi hiniwalayan ko siya, naiinggit siya, at nakapirma ng 100 bilyon na kontrata sa Shanghai Group. Kaya niya pinaswelduhan ang mga to para siraan ako. Yeshufan, ang liit talaga ng utak mo. Hindi ko alam kung kailan ka nakipagkasundo sa Shanghai Group. Para sa 100 bilyon na kontrata. Attorney, Jen, buti na lang dumating ka. Sabihin mo sa kanila kung kailan tayo nakipagkasundo sa Shanghai Group. Ms. Guccian, SI President Li Ying Shenghao. Ay nagsabi lang na isa sa alang-alang ang pagpirma. Hindi ibig sabihin ay pipirma na talaga kayo. Tingnan mo. Saan nagaling ang 100 bilyon na kontrata? Chen Ming, ikafrin, gusto emaw ekang treduren? Hindi. Nandito AKO para SA fake accounting case. Gets ko na, kayong lahat. Nagtutulungan para siraan ako, no? Chen Ming, hindi naman kita pinabayaan sa mga benepisyo. Bakit ka sumama kay Yeshufan? Gukyan, alam mo kung ano ang ginawa mo. Ako ba ang nagplano sa iyo? Nababaliw ka na ba? Hindi ka naniniwala sa Star Glory Group. Makinig ka sa isang ex-convict. Yeshufan, gusto mo bang lumala ang sitwasyon? Hindi na mababawi. 1 bilyong proyekto ba ito? Alam mong mahalaga ito sa akin. Hindi mo naalala ang ating nakaraan. Pero isipin montag si Yezi, anak montag. Mahalaga si Yezi. Pero kung ganyan kang ina, mas mabuti pang wala ka. Ngayon, dapat mong ibalik ang aking dangal. Ako si Henming. Noong abogado ako ni Yechufan. Si Gukyan ang naglagay sa akin. Pinilit ako at tinakot para baguhin ang ebidensya. Kaya napakulong si Ji Yechufan nang walang kasalanan. Mga kasama, binibining ko yan. Habang nakakulong ang aking kliyente na si Iye, at habang kasal pa kayo, binago mo ang mga dokumento ng kanyang kumpanya at inilipat ang ari-arian. Ito ang ebidensya. Noong kasal kayo, si Gukian ay may relasyon.
Sa maraming lalaki ang kanyang mga ex-boyfriend. Maaaring magpatunay. O sige, Kin-kun, pwedeng maging saksi. Zumengning, Balif KBA? Kampi ako sa akusado. Bakit ako magpapatunay para sa'yo? Halos nakalimutan ko, magkakampi kayo. Sumening, sinasabi mong naglipat ako ng ari-arian? Katava-tava, ang Star Glory Group, ay normal na negosyo sa kumpanya ni Yechufan. Hindi makapag-operate ang kumpanya, nalugi at nagbangkarot. Yan ba ang paglipat ng ari-arian? Narito ang ebidensya. Ayaw mo pang aminin. Gukian, pwede kong kalimutan ang iba. Pero ang pagsisinungaling mo para mapakulong ako, aminin mo. Ebidensya? May ebidensya ba kayo laban sa akin? May saksi ba? Binibining Gukyan, nakikita ng Diyos ang lahat. Mabuting tao si Jie, ginanyan mo siya. Hindi makatarungan. Lolo Wu, trader ka pala. Ah, gusto ninyong patayin ako. Sige, tingnan ko kung may kakayahan talaga kayo. Mas mabuti pang magkakasama tayong makulong. Ang kulong na yan, hindi ako sasama sa'yo. Si Attorney Su? Dapat mas alam ni Attorney Su. Noong panahon ni Yechufan, bakit siya nahatulan ng 5 taon? Ibabalik ko ang pangalan ni Ginoong Ye. Yechufan. Pasensya na. Ano ba yan? Hindi mo pa alam, 5 taon na ang nakalipas. Kasama niya si Chenming noon. Nakita niya ang paggawa ni Chenming ng pekeb ebidensya. Pero hinayaan ka lang, itinulak ka sa kapahamakan. Pasensya na. Alam kong huli na ang lahat. Pero noong panahon na yon, intern pa lang ako. Takot akong kontrahin ang anumang desisyon nila. Alam kong mali ako. Kung nooy naglakas loob ako, hindi ka sana nakulong ng ilang taon. Tama na, pinapatawad na kita. Yeshufan, nasiraan ka ba ng ulo sa pagkakakulong mo? Paglabas Montag, may pakay siyang lumapit sa'yo. Ilang salita lang, pinatawad mo na? Bakit ako ang pinupuntirya mo? Dahil lang. Sa lakas ng loob niyang labanan kayong lahat. Sumuporta sa akin at tumulong sa paghahanap ng ebidensya para sa kaso ko. Mukhang pinaghirapan ninyo ang palabas na ito Kung ganon, tingnan natin kung hanggang kailan kayo magtatagal. Makinig kayo, itong si ay dati kong asawa. Walang nagawa kundi ang palayasin ko sa bahay, ngayon walang matirhan. Naiinggit, kaya nanggugulo. Gusto niyang sirain ang pangalan ko sa aking kasal. Yeshufan, talagang wala kang kwenta. Wala ka na talagang hiya. Hanga ako sa'yo. Alam mo ba? Lahat ng meron ka galing sa akin. Alam kong masakit ang hiwalayan, nangako ako sa'yo. Nababayaran kita, 5 taon. Hindi mo naman ginampanan ang tungkulin mo bilang ama at asawa. Tumigil kang ga. Anong karapatan mong sisihin si Ginongi? Mukhang. Sa likod lang ng babae nagtatago. Talagang duwag. Kung magsosari kan gayon. Baka pagbigyan kita. Hindi ko na kailangan. Yeshufan, nakuha mo na ang layunin mo sa kasalang ito. Umalis ka na, huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan. Sa likod ni Gukyan ay ang Shenhao Group. Mukhang sobrang yabang ng Shenhao sa Jiangcheng Huwag kang makunwaring tanga, alam ng lahat na sa likod ng Shenhao ay may proteksyon ng Dragon God Temple. Ako'y magtatanong ng may paggalang. Anong Dragon God Temple po yun? AMM, wala kang karapatang malaman. May 2 dragon god sa Jiangcheng. Parehong may proteksyon ng Shenhao. Ano ba ang alam Montag? 2 Dragon God. Dalawang Dragon God sa Jiangcheng. Ano ibig sabihin nito, ang matandang Dragon God? Baka may 2 tagapagmana. Amo, tiyak na walang pangalawang tagapagmana. Ibig sabihin, habang nagtatago ang matandang Dragon God sa bilangguan, may isang tao na nagpapanggap bilang Dragon God, gustong kontrolin ang Jiangcheng upang maging higit pa sa Dragon God. Tunay man o hindi, tiyak na lilinisin ito ng amo. Si Ming ay laging tapat sa inyo. Hindi na makapaghintay ang Shenhao Group, lalabas din ang kanilang tunay na kulay. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Opo. Attorney Su, tapos na ang trabaho, ano nang iniisip mo? Walang pag-unlad ang kaso. Walang progreso. Paano naman wala? Noong araw ng kasalan, nabigyan ko na ng kasagutan ng sarili ko. Pwede mo ba akong patawarin sa pagkakamali ko noon? Sabi ko na nga ba, patawad na kita. Taos puso akong humihingi ng tawad at may isa pa akong bagay
na nais kong hilingin sa iyo. Anong bagay? Ito, medyo mahirap sabihin. Kung ganyan ang sasabihin mo, alis na ako. Teka, pwede ba? Tulungan mo ako. Walang problema. Hindi mo man lang tinanong kung anong tulong bago ka pumayag. Sa tingin ko wala namang bagay na hindi ko kayang gawin. Pwede bang maging boyfriend mo ako? Ha? Seryoso ka ba? Hindi pa ako handa. Hindi, ano ba iniisip mo? Para sa class reunion ko. Lahat may boyfriend, ako wala, gusto kitang. Hilingin na maging pansamantalang boyfriend ko ng isang araw. Isang araw lang ha. Hindi kita papabayaan ng walang kapalit, bibigyan kita ng 1,000 piso. 1,000 piso. Ang generous mo naman. Gets ko na gusto mo ng pride. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang pride mo. Talaga? Siyempre naman, hindi yan peke. Ayos, ang galing. Tara, libre ko ang pagkain. Tara na, tapos na ang trabaho. Bakit hindi pa dumarating si Sumengning? Nga, nagmamalaki ba siya? Pagkatapos ng kolehiyo, siya ang pinakahuli sa mga intern. Ngayong inimbita natin siya, nagmamalaki pa. Italy, hindi siya katulad mo. Tingnan niyo si Ateling ngayon, ang galing-galing. Ferrari ang sasakyan, mamahaling pagkain ang kinakain. Milyon-milyon ang gastos sa isang taon. Hindi dahil magaling si Ateli, kundi dahil magaling ang mister niya. Ang mister niya ay taga Shenhao Group. Small-time manager lang sa Shenhao Group. Mga 100 tao lang ang hawak. Shenhao Group. Ang galing. Ateli, sana tulong Montag ako SA Future. Siempre naman. Kuya, kung may kailangan kang ipagawa, sabihin mo lang. Upuan na, upuan na. Sumengning. Ang tagal mong dumating, hindi maganda yon. Pasensya na Ateli, nahuli ako. Mengning, miss na miss kita. Zeno, tu? Ito ang boyfriend ko, si Etchufan. Akala ko dadalhin niyo lahat ang mga boyfriend niyo. Bakit kayo? Biro lang yon. Bakit ka pa rin nagpapaniwala? Upuan mo na, kwentuhan tayo. Upuan mo. Bakit may bodyguard ang boyfriend mo? Ang galing. Driver lang namin yan. Lokay lang para sa pride mo, hindi kayabangan. Ito ba ang mister mo? Hello, ako si Panggeho. Madalas kang banggitin ni Ateli. Ito ba ang boyfriend mo? Guwapo at mukhang magaling. Saan ka nagtatrabaho? Department manager ang mister ko sa Shenhao Group. Mengning, anong trabaho ng boyfriend mo? Siya ay isang bodyguard. Anong bodyguard? Sa harap ng maraming tao. Hindi ka ba nahihiya? Ako, simpleng empleyado lang sa Shenhao Group. Ang isang Shenhao Group, hindi basta-basta. Bagaman pareho silang pinakamalaking kumpanya sa Jiangcheng, pero ang Shenhao. Paano makikipagkumpetensya sa Shenhao? Tama ka, talagang walang paghahambing. Ang Shenhao, napakalakas. Huwag puro kwentuhan, inuman na habang nag-usap. Ito ay Lafite na 1985. Mengning, dapat mong tikman ng mabuti. Walang kakaiba dito. Ito lang ay benepisyo ng empleyado sa Shenhao Group. Si Mr. Ye, tama ba? Balita ko, hindi maganda ang benepisyo sa Shenhao. Ang Lafite na 1985. Hindi basta-basta makakainom. Ganoon ba? Kailangan kong tikman ng mabuti. Bakit may amoy ng dumi ng pusa? Pwede bang huwag ka masyadong magsalita? Hindi lang ako sanay sa lasa. Ang alak na ito ay 20,000 bawat bote. Mukhang si Amari ay laging uminom ng mamahaling alak. Hindi naman masyadong maganda, Ming. Kunin mo ang isang bote para matikman ng lahat. Opo. Sa panahon ngayon, kahit sino nagpapangga. Narito na. Hayaan niyong matikman ng lahat. Ang pakaging, parang ang legendary na General's Order. Tama. Ito nga ang General's Order, 40 taon. Ang General's Order, tanging ang pinakamataas na tao. Sa Dragon God Temple ang makakainom. Paano mo nakuha ito? Baka pika? Kung tunay o peke, tikman nyo at malalaman. Malambot sa bibig, mabangong pumapasok sa ulo. Matagal ang lasa sa bibig. Ako ay wine connoisseur ng Jiangcheng Wine Association. Walang duda, ito ay General S. Order. Mahirap mabili kahit sa milyon. Saan mo nakuha ang alak na ito? Ibinigay ni Boss Lee. Ang aming Boss Lee ay napakageneroso. Si Boss Lee ng Shenhao, ano ba ang kanyang katayuan? Salamat kay Emarie sa pag-inom ng napakagandang alak. Ang alak na ito ay napakahalaga.
Iyak na kayo ay mataas ang posisyon sa Shenghao. Pare, hindi ako mataas na opisyal ng Shenghao, pero mayroon lang. Akong 300 bilyon na pondo para mamuhunan. 300 bilyon. Ang dami. Marie, maari ba kaming bisitahin ang inyong kumpanya? Pwede kaya't kailan. Sige, ngayon na lang kaya? Walang problema. Ubo-ubo. May ubo ka. Yun nga. Lasing siya. Tapos na ang trabaho sa opisina. Hindi magandang bisitahin ngayon. Pwede rin sa bahay. Para, mga kasama, kailangan nating suriin si Mengming. Tingnan natin kung karapat-dapat ang boyfriend niya. Walang problema. Libre ko kayong lahat ng pagkain. Anong walang problema? Lasing ka na talaga. Malayo yung bahay, hindi rin maganda. Medyo hindi na maganda. Yung villa ko sa Longshan. Pwede nating ipakita sa inyo. Wala namang makikita sa temporary kong tirahan sa Jiangcheng. Villa S.A. Longshan. Daw ay doon nakatira ang mga elite ng Jiangcheng. Pagdating doon, hindi na kailangan ng mamahaling pagkain. Isang bowl ng knife cut noodles lang para sa bawat isa. Tara, umalis na tayo ngayon. Close AKO kay General Zhu MD Civil Aviation. Papakuha ako ng private jet sa kanya. Talaga? Sige, tawagan mo si General Wang. Angstwerte, Parengnake, of Ong Phone ni General Zhu. Sige, subukan ko. Hoy, Laoziu, ano ginagawa mo? Pabili nga ng 2 helicopter, sunduin ako sa lungsod pauwi. Na pala, merong isang tao, si Wang Hao. Sabi niya kaibigan mo raw siya. Wang Hao? Hindi ko kilala. Ang daming scammer ngayon. General Yi, huwag kang magpapaloko. Okay lang. Ayusin mo yung helicopter. Ikaw na bahala. Sige. General Wang. Medyo matanda na si Laoziu, baka nakalimutan na niya. Ingat kayo sa hagdan sa harap. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo na lang, ang pamilya ko ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Aray, aray. Makinig ka muna. Maganda ang lugar na ito. Tingnan niyo muna ang paligid. Sabihin ko sa iyo, totoo nga. Ako ang may hawak ng seguridad dito. May konting kapangyarihan ako. Kaya hiniram ko lang. Huwag mong sasabihin sa iba. Baka matanggal ako sa trabaho. Tangka talaga. Sa tingin ko, halos tapos na rin doon. Ano na naman? Sige, sige. Tara. Halika, umupo. Huwag kayong mahiya, umupo lang kayo kung saan gusto. Gusto ko sanang ihanda sa inyo ang isang masaganang hapunan. Pero gusto niyong kumain ng pansit, wala akong magagawa. Nakita na namin ang iyong kakayahan. Pero, anong future MOSA Shenghao investments? Subukan mo sa aming Shenhao. Gagawin naming mas mataas at ligtas ang iyong kita. Ang Shenhao at Shenhao, pareho namang under ng Dragon God Temple. Bakit may paghihiwalay pa? Ang Shenhao ang tunay na malaking kumpanya. Paano mo nasabi? Hindi mo alam, Yi, pero ang lahat ng gastos ng Dragon God Temple ay kami sa Shenhao ang nagpapaandar. Ang Shenhao, puro proyektong pangmasalang ang ginagawa. Maliit lang ang kinikita. Mukhang malalaking proyekto ang pinagkakakitaan ng Shenhao Group. Siyempre naman. Minahan, Langis, Real Estate. Basta kumikita, ginagawa namin sa Shenhao. Bayaw. Mali ang sinasabi mo. Maraming proyektong pampubliko ang Shenhao. Nagbigay ito ng magandang reputasyon sa Dragon God Temple. Anong silbi ng reputasyon? Ang kailangan natin ay yumaman. Pero ang layunin ng Dragon God Temple ay bigyan ng masayang buhay ang ordinaryong tao. Ito ang pangako ng Dragon God. Kaya nga, kayo lang ang karapat dapat maging alipin ng ordinaryong tao. Sumali kami sa Dragon God Temple para maging superior. Bayaw, mali ang sinasabi mo. Kung malaman ito ng Dragon God, Anong tako? Ang Shenhao ay nasa ilalim ng Divine Wind Hall. Ako ay under NG Divine Wind Hall. Maniwala kayo o hindi magtatagal ang Dragon God na ito. Baka ang posisyon ng Dragon God ay mapunta sa leader ng Divine Wind Hall. Mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita. bayaw, lalo kang nawawala sa sarili. Para bang ang buong Shenhao ay may balak na maghimagsik. Ang Dragon God ay laban sa korupsyon at para sa tao. Ang alam lang namin, sumunod sa leader ng Divine Wind Hall. Kumain na masarap, uminom, at gumawa ng mga bagong proyekto. Maaari na akong mapromote. Bagong proyekto. May lupa ang aming leader na gusto. Pero ayaw lumipat ng mga squatter.
kaya gumamit ako ng paan. Kapag lumipat na silang lahat, Natural na mapromet ako. Ang galing ng mga paraan ni Boss Wang ah. ang takot ng mga tao ngayon, wala namang iba kundi. Hindi makapasok ang mga anak sa kolehiyo at natigil ang pensyon ng mga matatanda. Paano kung umalis sila at wala silang matirhan? Ano naman ang pakialam ko doon? Basta matapos ko lang ang trabaho ko, okay na. Madalas gamitin ni Boss Wang ang mga ganitong paraan ay. Sa negosyo, kailangan ng mga diskarte. Paano makakaipon na malaking yaman ang isang tekuon? Hindi ko na sasabihin ang mga detalye. Inaapi ninyo ang mga ordinaryong tao. Ito ang panahon ng survival of the fittest. Basta maayos ang buhay ko, bakit ko pakikialaman ang iba? Alam naman ninyo kung ano ang kinakatawan ni Dragon God. Lagi nang inaasam na maging maayos ang buhay natin. Ito ang lagi nating pinapangarap. Enga kalokohan lang yan. Imposibleng mangyari yan dahil makasarili ang tao. Kung magtutulungan tayo, tiyak na magagawa natin. Hindi rin ganoon ang iniisip ni Boss Yi. Di ba? Siyempre, basta kumita tayo. Malaki ang pangarap ng bayaw ko. Marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Sana maging gabay mo ako sa hinaharap. Walang problema. Sa susunod na araw, ipakilala kita sa aming leader. CJ, Bakit ganyan ka rin? Ihatid mo na ako, ayoko na dito. kain tayo ng pansit. Tora, inom tayo. Leader, may nakita akong malaking isda ngayon. Ang apelyido niya ay Yi. May 300 bilyon siyang pondo. Balak niyang mag-invest sa Shenghao. Ye? Ang dami kong nakikilalang yen itong mga nakaraang araw. Kung mahikayat natin siya sa ating grupo, malaki ang kikitain natin. Sage, asikasuhin mo na. Opo. Leader, kein po. Sige. Grabe na talaga ang Shen Feng Tang, wala ng respeto sa batas. Hinala ko, sila ang nag-utos na patayin ang dating Dragon God sa kulungan. Sila ang may kagagawan noon. Sa mga nakaraang taon, kontrolado nila ang aming departamento. Nagrereklamo na ang mga tao sa Jiangcheng. Tingnan natin kung gaano siya kagaling. May kailangan ka ba sa akin? Meron akong gustong pag-usapan sa'yo. Bakit biglang seryoso? Sa totoo lang, hindi ako security guard. Ako ang leader ng Dragon God Temple. Bagong style mo ba yan para makipag-flirt? Ang talino mo talaga, Inasu. Nahuli mo ako. Sige, biro lang yan. Hindi na kita lolokohin. Ang susunod na mga bagay, ako na ang bahala. Hindi pwede. Ning, makinig ka sa akin. Ang mga susunod na pangyayari ay maseryoso kaysa sa iniisip mo. Hindi lang ito simpleng paghahanap ng ebidensya. Ito ay may kinalaman sa kapangyarihan sa buong Jiangcheng. Higit pa rito, natatakot akong baka may mangyari sa'yo. Noong nasa Mountain Villa tayo, nagalit ka ba? Bakit ka sumang-ayon sa kanila? Sa totoo lang, matatag ang loob ko. Pero minsan, wala akong magawa kundi magsabi ng mga hindi totoo. Pero nilalapitan ko sila para mahanap agad ang nasa likod nito. Pagkatapos malutas ang lahat, pwede ba tayong magkasama? Pamahalaan ng law firm, ikaw ang boss at ako ang empleyado. Magtatrabaho ako para sa'yo habang buhay. King of Ashura. Ang iyong lingkod ay patuloy na nag-aayos. Balak ko sanang i-report pagkatapos. Anong ginawa mo? Inaresto ng iyong lingkod ang lahat ng nagkakagulo para mapigilan ang epekto sa lipunan. Kung hindi, kapag kumalat ang balita, masama ang magiging reputasyon ng Jiangcheng at ng Dragon God Temple. Sino ba talaga ang nagkakagulo at bakit? Ang simula ay ang Shenhao Group. Gusto nilang kunin ang lumang distrito. Gusto nilang magtayo ng bagong proyekto, pero dahil sa problema sa compensation, Nagkaroon ng awayan kaya nagkaroon ng labanan. Sa pagkakaalam ko, ginamit nila ang pangalan ng Dragon God Temple para sa bagong base. Ngayon galit na galit ang mga tao. Shenhao na naman at sinasabi pa para sa Dragon God Temple. Ginagawa nila akong masama sa mata ng tao. Simpleng pag-aresto lang ang ginawa mo. Oo, Mga ordinaryong tao lang ang inaresto. Anong klaseng trabaho ito? Hinahayaan mo bang maging masama ang tingin ng tao sa Dragon God? Alam mo ba na lalo lang silang magagalit? Panginoon, pakinggan mo ang iyong lingkod. Inaresto ng iyong lingkod ang makabilang panig. Pero ang Shenfeng Hall, nang hindi ko alam. inilabas nila ang kanilang mga tao. King of Ashura.
Arestuhin mo ang lahat ng nagkakagulo sa demolition. Kung hindi mo sila maaresto, ibigay mo ang ulo mo. Opo. Yizong, na-report KO na SA Hallmaster. Welcome ka anytime. Yizong, welcome SA Aiming Shunhao Company. Nakausap ko na ang Hallmaster. Nagpapahinga siya. Pagising niya, pupunta agad siya sa iyo. Huwag kang magmalaki. Sinong tao ang karapat dapat hintayin ng aming boss ng 1 oras? Huwag kang magalit. Mabilis lang ang 1 oras. Mukhang kulang sa sinseridad ang Shen Feng Tang. Kung ganon, wala na akong dahilan para manatili dito. Bakit ka PA tumayo? Tayong lahat ay pamilya. Umupo tayo at magkape habang pinag-usapan ang negosyo. Mabilis lang ang 1 oras. Tangtsu. Ano biyayen, ong ingri mo? Nakakaabala sa pahinga ko. Tangtsu. Ito po, yung si Boss Yen na sinasabi ko sa inyo noon. Ikaw ang tangzu ng Shen Feng Tang. Yeshu Fan, ikaf pala. Kaya pala may lakas ng loob kang sumalungat sa akin. Malaki ang bayag mo. Tangzu pala ay si Boss Chen. Bulag pala ako sa totoong kalagayan. Narito ako upang pag-usapan ang negosyo. Hindi naman siguro ayaw ni Boss Chen sa pera. Maupo ka. Magdala ng tsa. Ang laki ng nisi ni Boss Chen. Pinili ka ONG 200,000. Brother Yi. Ang tsa ako ay galing sa ibang lugar. Pero kapag hinugasan ng tubig dito, nalalanta. Bakit kaya? Malamang masyadong mainit ang tubig ni Boss Chen. Nasunog ang tsa. Kaya hindi na masarap ang tsa. Pero kung hindi mainit ang tubig, baka may iyang tsa. Kung malakas ang katawan, walang ang katatakutan. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Tama ka. Malakas ang sikmura ko. Kaya kong kainin lahat, mula sa rock candy ng Southeast Asia, dates ng Iraq, hanggang sa nuts ng Europe at Amerika. Ang 7 dates. Gusto ko rin yan. Pero ang rock candy, mas mainam na konti lang ang kainin. Kapag sobra, mapait. Narinig ko, may dragon dito na ayaw sa mga kumakain ng rock candy. Ang dragon na yon, laging lumilipad sa langit. Hindi nakikita ang nangyayari sa lupa. Ang ibig mong sabihin, bulag ang dragon na yon? Hindi siya bulag, pero may mga taong magtatakip sa kanyang mga mata. Kaya pala sinasabi ng lahat na ang dragon na yon ay ang tangsu ng Shen Feng Tang. Huwag mong sabihin ang ganyang kasuklam-suklam na salita. Brother Yi, kumakin ka ing 7 dates. Mukhang mayaman ang pamilya mo. Maliit lang ang aking hindi worth it pag-usapan. Maganda ang negosyo mo, Boss Chen. Hugay lang ako. Brother Yi, tamang-tama ang pagdating mo sa Jiangcheng. May tutulong sa iyo dito sa akin. Tayo'y magsama-sama sa pagyaman. Maraming salamat po, Chenye. Huwag muna magpasalamat agad. Ngayong araw, magsaya tayo ng husto. Yi, pare. Kumusta ang mga preparasyon ko? Maganda, salamat, Chenye. Yi, pare. Mukhang pagod ka na, dito ka na magpahinga. Yi, boss. Tuloy po. Yi, boss, magpahinga ka na maaga. Delikado talaga ang pagpasok sa lungga ng kaaway, amo. Walang makukuhang ginto kung hindi ka pupunta sa minahan. At saka, hindi naman ako kayang saktan ng mga walang kwentang to. Ako ay tutulong ng husto sa inyo. Na pala, ang bagay na ito. Huwag mong sasabihin kay Mengming. Naiintindihan ka o. Siege. Kumusta po ang ating punong leader? Matanda na ako. Noong unay sinabi ninyo na si Yechufan ay SCY ng Dragon God. Pero ngayon, mukhang sobra tayong nag-alala. Ang mga tauhan ng Dragon God, puro plastic ang galawan. Itong lalaking ito,
Abala sa paglalambingan sa mga babae, ang lakas pa ng loob. Subukan natin ang kanyang katapatan at tapang. Kung may kakayahan, pwede natin siyang isama. Pero na yon, bigyan muna natin siya ng mga pang-ibabaw na impormasyon. Magandang umaga, Chenye. Ye, pare, talagang bata ka. Ang ingay kagabi. Ang lakas. Upo ka. Pasensya na sa inyo. Kagabi lang. Ako'y tunay na nakita ang lakas ng Shenhao Group. Pagpasok ko sa Shenhao Group ay isang malaking pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat para bumalik sa tamang landas. Sumama ka es Ashinhao. Tiyak na yayaman tayo. Kung hindi kayo masamain, Chenye, mag-i-invest na ako ngayon sa Shenhao Group. Ye, pare. Magkano ang balak mong i-invest? 100 bilyon. Mukhang may bagong kasama na naman ang Shenhao Group. Binabati kita, Chen Ye. Isa na namang malaking negosyo. Ye Shufan, bakit ka nandito? Gu boss. Jean boss. Ye, kapatid, kasama na siya sa Shenhao natin. Yung mga nangyari dati, hindi yon totoo. Kalimutan na natin yon. Pero, Chen, siya ay isang dukha. Paano siya makakasali? Hindi ko naman sinabing mahirap ako. Gaano karami ang pera ko? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ang pera ko ngayon, libo-libong beses pa sa inyo. So, nagpapanggap ka lang palang mahirap sa harap ko. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Parehong pamilya na tayo. Dapat tayong magtulungan. Si Yi ay kasama na sa Shenhao Group. Simula ngayon, siya ang pangalawang pinuno. Halika. Aray, ang sakit ng likod ko. Inuman na. Chen, sa tingin mo, mapagkakatiwalaan ba si Ye Shufan? Sa tingin ko, hindi siya kakampi sa atin. Naintindihan ko ang galit mo sa kanya. S.A. Zuzunod. Ipapagawa ko sa kanya ang mga mahirap na bagay. Kung tapat siya o hindi, malalaman natin agad. Mga kasama, huwag kayong gagamit ng dahas. Gamitin natin ang batas para makuha ang sahod natin. Pero pinaghirapan namin yon. Bakit hindi nila ibigay? Bakit hindi ibigay? Bakit? Kung hindi pa nila ibigay, isusumbong natin sa Dragon God Temple. Pakahatulan tayo ng patas. HMPH, ay sasambang SA Dragon God Temple. Alam nyo ba kung saan yon? Huwag kayong magmalaki. Kapag nalaman ng Dragon God ang ginagawa nyo, parurusahan kayo ng mabigat. Hoy, huwag kang maghanap ng gulo. Huwag kayong gagalaw. Gusto nyo bang manakit? Pangalawang pinuno, ito ang mahalagang trabaho na ipinagkatiwala sa iyo ng leader. Napakahalagang trabaho. Ano ba yon? Isang maliit na away lang. Kahit maliit, kapag hindi na ayos, magkakaproblema tayo. Kaya kailangan mong tumulong. Yile, si Long Chen talagang matalino. Paulit-ulit niya akong sinusubo. Kapag hindi ako kumilos para sa kanya, malalagay ako sa peligro. Ano ba yan? Umalis kayo diyan. Ye Shufan, bakit ka nandito? Ningning, Tinulungan ko ang mga trabahador na ito para makuha ang sahod nila. Talaga bang sumali ka sa sindikato? anong uri ng underworld? Nagtatrabaho lang ako para sa Shenhao Group. Sino sa inyo ang nanguna sa gulo? Tumayo kayo. Hindi namin pahintulutan sila labanan o ang Shenfeng Hall. Dakpin silang lahat sa huli. Wala pa ring makukuha. Utang ay dapat bayaran? Natural lang? Yan? Tama ba? Tama. Bayaran. Bayaran. Dapat niyong bayaran ngayon. Anong ginagawa mo? Tumatayo ka? Tawagin niyo ang inyong tagapamahala. Ano ka, ba? Sino ka? Ako ang responsable dito. Ako ang may saysay dito. Ikaw ang tagapamahala? Bayaran niyo na kami, at dapat pati interes, kailangan naming sweldo. Wach interes, wach. Bakit wach? Kailangan. At dapat pati yung tumataas na interes. Bitawan mo. Hindi makakabuti sa amin ang away. Tumataas na interest. Naghahabol ka ng sweldo o nagpapautang. Payo ko, alisin mo ang kamay mo kung hindi. Pupugutan ko yan. Kahina-hinala itong taong ito. Tila ang Shenfeng Tang ay nagpadala ng isang tao upang ipasok sa loob ng mga manggagawa. Balak nilang palakihin ang gulo, kailangan muna natin hulihin ang instigator para masolusyonan ang problemang ito. Second boss, itong mga to ang nanggugulo. Bigyan natin sila ng leksyon. Ano ba gusto nyo?
Ye Chufan, humihingi lang kami ng sweldo. Gagamitan mo kami ng dahas. Normal na paghingi ng sweldo. Mukhang paluloko yan. Gusto ko lang silang bigyan ng leksyon. Ako ang gusto mong bigyan ng leksyon, Ye Chufan. Bakit ka sumama sa kanila? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Mengning, mali ka dito. Palaging ikaw ang pangalawang master ng aming Diyos Hao ngayon. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Sumasagot ka pa? Manahimik ka. Gusto mo bang umatras sa likod ng babae? Para ipagtanggol ang sarili mo. Ayan na ako. Anong magagawa mo? Nanakit na. Tigilan nyo. Ang sipag mo naman maglingkod sa masasamang grupo. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Lumuhod ka na sa amin. Sinusubukan mo ang limitasyon ko. Second boss. Huwag nang magsayang ng salita sa mga basurang to. Gawin na natin. Anong ginagawa nila? Nagsimula na sila. Sugurin natin sila. Sugurin sila, Ye Chufan. Ano pa bang pakikipag-usap sa mga manggagawang ito? Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Patayin mo na siya, pangalawang pinuno. Ye Chufan, pinapayuhan kitang huwag magpakalito. Ang lakas ng loob ninyo. Magkagulo dito? Sinumang magkakagulo, dakpin. Maghiwa-hiwalay na kayo. Isa na namang masamang pwersa. Kailangan natin mag-isip ng paraan para hanapin si Dragon God at humingi ng katarungan. May gustong malaman ang lakas ng enforcement hall. Sandali, hindi pa natin sila pwedeng payagang umalis. Alam mo ba kung gaano karaming oras niya ako nabala? Paano natin ito sosolusyonan? Hoy, huwag kang maghanap ng gulo. Sa hinaharap, sinumang magkakagulo sa Shenhao. Ibigay ang kanyang ulo. Hindi ko inakala na si Ye ay may ganitong tapang. Nakikipag-away kay Azura King. Pero alam mo ba na kahit ako ay nag-inga sa kanya? Simula pagkabata, wala akong kinatatakutan. Sinumang lalaban sa akin, naghahanap ng kamatayan. Mukhang tama ang napili kong pangalawang pinuno. Hindi ko pa rin inakala na gagawin mo ito. Talagang nakakagulat ka. Tara, mga kasama. Tagay tayo. Tara, Pinuno ng hall. Ang pinuno ng underground department ay napatay na naman. Ang iming underground department ay ang pinakamahalaga sa Shenhao Group. Pero ito rin ang pinakadelikadong lugar. Hindi ko alam kung may lakas ng loob si Ye na pumunta. syempre naman. Wala akong kinatatakutan. Masyadong matalino ang kaaway, muntik nang magdulot ng malaking pagkakamali. Buti na lang naisip agad ng amo ang solusyon. Pinauwi na ang mga manggagawa. Sabihin sa mga manggagawa na hindi ko kulangin ang kanilang sahod. Sayang lang, galit na galit si Mengning sa iyo ngayon. Kailangan natin makipag-ugnayan sa kanya para magliwanag. Hindi muna. Nasa kritikong bahagi na tayo ngayon. Kailangan kong makuha ang ebidensya laban sa mga rebelde ng Dragon Scout. Hindi makamay. 3 ministro. Sana sa inyong kalangitan, gabayan ninyo kami para yumaman. Ang pinakamalaking proyekto ng aming Shenhao Company ay ang aming underground department, kaya maraming nagnanais nito. Hindi ito simpleng pagsalakay o pagpatay sa likod. Maaming kalihim ang hindi nakalagpas ng 1 buwan. Ang sinumang maging kalihim ay parang naghanda na ng sarili sa pagpugot ng ulo. May balita na may bagong tanga na naman na darating. Hindi alam kung ilang araw siya mabubuhay. Mas mabuting ihanda na ang kanyang kabaong. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Para kanino ang kabaong? Zenoka? Bagong kalihim ng underground department ng Shenhao Group. Ah, dumating na pala ang bagong kalihim. Abala lahat, hindi namin alam na darating ka ngayon. Paumanhin po. Ipatawag ang lahat, magpupulong tayo agad. Sandali po, kalihim, abala lahat, walang oras. Ayaw mong sumunod sa akin. Hindi po, tatawagin ko na sila. Kuya lang, pinapatawag ka ng bagong kalihim para sa pulong. Hindi ako pupunta, inom ako. Mas mabuti huwag mo akong pilitin. Mukhang matindi ang bagong kalihim. At balita ko pangalawa siya sa pamunuan, baka parusahan ka niya. Parusahan ako? Anong magagawa niya sa akin? Ako ang Chief Security Officer dito. Kung wala ako, hindi siya mabubuhay ng 3 araw. Hindi kaya ikaw ang pumatay sa mga kalihim ngayon? Paano ako hindi mabubuhay ng 3 araw? Ang mga kalihim ba ay? Ikaw ang pumatay sa kanila. Zenoka? Kailan ka pumasok? Oo, siya ang bagong kalihim, si Ye Chufan. Ikaw si Wolverine. Kailan ako pumasok? Hindi mo alam? Bilang chief ng security, dapat kaya mong protektahan ang sarili mo. Sandali lang akong nagkamali, hindi ko napansin. Pumasok ka sa kwarto ng iba nang hindi ko makatok. Ngayon, kailangan ko pa bang kumatok? Ngayon, alam mo na ba ang tungkulin ng chief ng security? Sasabihin ko sa iyo, kahit na ako ay masipag sa trabaho, mahihirapan ka pa rin makatakas sa kapalaran ng papatay. Ganoon ba? Hulaan ka o, hindi ka mabubuhay hanggang bukas.
Kita tayo bukas. Ano ba talaga ang ginagawa ng underground department ng Shenhao? Kailangan kong malaman agad. GZ, papatayin kita. Huwag kang gumalaw, wala akong ginagawa. Bakit mo pa rin? Dahil kalihim ka ng department na ito, dapat kang mamatay. Alam mo ba kung ano ang ginagawa dito? Ikaw ay... Mga kasama, ito ang bagong kalihim natin. Magkakaroon tayo ng pulong, mga kasama. Maligayang pagdating. Wolverine, hindi mo ba sinabi na hindi ako mabubuhay hanggang ngayon? Ngayon, buhay na buhay ako, hindi ba? Imposible. Paano nakatakas ang bagong ministro sa pagpatay? Ibig sabihin, may kakayahan siya. Pero sa huli, maikli pa rin ang buhay niya. Ang laking departamento, hindi man lang maprotektahan ang isang ministro. Hindi problema ng ministro. Kayo ang mga walang kwenta. Bagong ministro, kung wala lang batas ng samahan. Baka namatay ka na ng 8 bises. Ang galing mo sa matematika. Gusto kong malaman. Paano mo nakuha ang 8 beses? Alam kong hindi kayo sumasang-ayon sa akin. Kaya ngayon, subukan natin kung sino ang mas magaling. Tignan natin kung karapat-dapat akong maging ministro nyo. Ministro, walang pili ang patalim. Baka masaktan ka. Oo, ganoon din ang iniisip ko. Ministro, isang bises lang ang buhay. Kayo, parang mga patay na tao. Akala ninyo masasaktan nyo ako. Hoy, huwag mong isipin na dahil ministro ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ato lang. Hindi kami sumasang-ayon sa iyo. Gusto ko ang ugali mo, walang kwenta ka. Bata, kung gayon, subukan natin. Ano ang gagawin mo kung matalo ka? Ano ang gusto mong gawin? Siyempre, tanggalin ang ulo mo at gawing pandyura. VDBA? CJ, kung ako ang manalo, tanggalin ko ang ulo mo. At gawing bola. Sige, maglaro tayo ng sibat. Ang galing mo. Hubak na. Mag, sorry ka na lang kay Wolverine. Para bang walang nangyari. Maghanap na lang tayo ng lugar na walang tao. At magmakaawa ka sa akin. Paano pwedeng magmakaawa ang ministro? Ano ba yan? Ministro, mas mabuti pang labhan mo na lang ang maduming medyas niya. Sa sinasabi ninyo, parang hindi ako ministro, kundi yaya ninyo. Yaya ay babae. Mas mabuting tawagin kang utusan. Mga walang malay sa kamatayan. Ano naman? Tama sa gitna. May pag-isa ka piapeng manalo? Kung hindi, huwag na lang tanggalin ang ulo mo. Diretso na lang tayo sa pag-ihi dito. Hindi pa ako naghahagis, akala mo nanalo ka na. Walang utang na loob. Panoorin mo. Wolverine, sino sa tingin mo ang nanalo, ako o ikaw? Naalala mo pa ba ang ating kasunduan? Ano ang gagawin natin sa ulo mo? Ako. Ang lakas ng loob mong bastusin ang ministro, kasalanan yan, alam mo ba? Ministro, alam ko na ang pagkakamali ko. Ministro, anong saysay ng panalo mo ng swerte lang? Ganito na lang. Pagtunggali natin sa lakas ng braso, kung matatalo kami, ibibigay namin sa iyo ang aming mga braso. Interesante. CJ, kung matatalo ako, ano ang gusto ninyo? Ibibigay ko sa inyo ang kahit ano. Gusto rin namin ang ulo mo bilang urinal. Mukhang kailangan nyo talaga ng urinal ah. Halika, sabay kayong dalawa para hindi masabing inaapi ko kayo. Lakasan nyo pa. Ngayon, akin na ang mga braso nyo. Gusto pa ba ninyong magtunggalian? Susundin namin ang bawat utos ng bagong ministro. Sa hinaharap kung sino man ang hindi sumunod sa akin. Pipigtasin ko ang kanyang ulo. Ministro, ito ang pinakamabentang produkto dito. Mabenta rin ito sa international market. Halos magkapareho ito sa original. Kalahati lang ng presyo ng original. Sobrang mabenta. Ito ang mga bagay na pumatay sa magulang ni Xiao Jing. Oo. Ngayon, ako ang ministro dito. Ako ba ang masusunod? Oo. Sunugin niyo ang lahat ng ito. Lahat po ba, ministro? Malapit na ang delivery date natin. Ako ba ang ministro o kayo? Kailangan ko ba kayong paliwanagan sa mga gagawin ko? Gusto ba ninyong pagpupugutan ko kayo? Opo, ministro, susundin ka o kayo. Maraming buhay ang nasira dahil sa mga ito. Ang lahat ng gumagawa nito ay dapat mamatay. Sunugin niyo ang lahat. Lahat po talaga? Kapag sinabi kong sunugin, sunugin niyo. Bilisan niyo. Ministro, malapit na ang delivery date.
Ano ang gagawin natin? Ituloy lang ang transaksyon. Ministro, hindi po ba kayo nagbibiro? Ano ang ipangtatransaksyon ko? Kahit ipagawa nyo sa amin ngayon, hindi namin kayang gawin agad. Huwag kayong mag-alala. May plano ako. Ikaw ang bagong ministro, Ye Chufan. Ikaw ang pinakamalaking drug lord sa Southeast Asia. Aoyang Feng. Nag-invest ka sa Shenhao at inayos mo ng maayos ang Red House. Narinig ko na ang mga ginawa mo. Narinig ko rin ang tungkol sa'yo, nagbebenta ng armas at mga bahagi ng katawan ng tao. Masasabi kong isa kang tunay na masamang tao. Dapat kang mapunta sa impyerno. Secretary. Ayoko ng mga taong nagbibiro sa akin ng ganito. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Kung magkakaroon ka ng anak, baka walang puwet. Pinagagalit mo ako. Alam mo ba? Ganoon ba? Eh di magalit ka. Nandito ako para makipagnegosyo, hindi para makipag-away. Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo. Yung mga dating produkto, wala na. Ito na ang bago. Gusto mo ba? Maganda naman ang ating pakikipagtulungan dati. Bakit bigla kang nagbago? Kunin mo o hindi? Kunin ka o. Dagdagan mo ng 10% ang presyo. Bigla mong tinataasan. Hindi ito ayon sa usapan. Ang mga patakaran ay ginagawa ng tao. At pwedeng baguhin ng tao. Yung mga nasa likod mo, naghihintay ng produkto. Kung hindi mo madadala ang mga ito, hindi ko alam kung paano ka mamamatay. Sige, payag ako. Pero titingnan ko muna ang produkto. Soy milk powder. Nagbibiro ka ba sa akin? Sinabi ko na sa'yo, ito na ang bagong produkto. Niloloko mo ako. Milyon-milyon ang pera ko. Para lang sa ilang pakite ng soy milk powder? Tapos na ang negosyo, hindi mo na ito mababawi. Lalabanan ka o kayo? Malapit na ang Mid-Autumn Festival. Dito ka na lang mag-Mid-Autumn Festival. Pinalitan natin ng soy milk powder ang milyon-milyon. Napakagaling. Pero hindi ito ayon sa patakaran. Ito. Hindi maganda kung malaman ng boss. Nalaman ko. Aoyang Feng. Ang pumatay sa mga nakaraang sekretary. At kinuha ang lahat ng produkto. Kung siya ay walang konsensya, bakit hindi tayo gumanti? Tama ang sinabi ng sekretary. Hindi ba't mas maganda kung hatiin natin ang pera? Ang galing. Ngayong gabi, mag-inuman tayo ng walang limitasyon. Ziga. Si Jing, ang underground organization ng Shenhao Group. Napatay ko na lahat para na rin itong paghihiganti para sa mga magulang mo. Salamat, Kuya Yeshufan, iking Panginoon. Naitala na namin ni Asura King ang lahat ng ebidensya. Ikukulong natin silang lahat. Oras na para tapusin natin ito. Birthday ngayon ni Longshen NG Shenfenghal. Sakto, may sorpresa tayo para sa kanya. Mga tiwaling ito. Dapat lipulin. Magsisimula na ang magandang palabas. Boss. Sa inyong kaarawan ngayon, handog ko po sa inyo ang isang gintong dragon. Simbolo ng inyong kapangyarihan at tagumpay. Maganda, gusto ko ito. Ibinigay ko po sa inyo ang 1,000 taong gulang na lingshi. Hiling ko'y mabuhay kayo ng 10,000 taon. Napakalakas na pampalakas ito. Boss, nakahanap ako ng ilang magagandang babae para sa inyo. Nasa kwarto na ninyo, mukhang mamayang gabi. Kailangan ko ulit mag-ehesisyo. Boss, naghandog din ako ng isang dragon robe para sa inyo. May gintong palamuti ito. Napakaganda ng pagkakagawa. Mabuti ang iyong intensyon. Boss. Gumawa rin ako ng dragon hat para sa inyo. Tingnan ninyo. Napakaganda, gusto ko ito. Boss Chen, kaarawan nyo ngayon, nahuli ako. Paumanhin po. Shufan, bakit ka nandito? May regalo ako para sa inyo. Tiyak na magugustuhan ko ang iyong dala. Isang report card. Ano ito? Anong malaking bagay ang ginawa mo? Sa Jiangcheng, 15 leader ang may masamang asal. 13 ang may malalaking pagkakamali, nahuli na silang lahat. Mahigit 100 may kinalaman sa Shenfeng Hall. Nahuli na rin silang lahat. Ye Shufan. Anong ibig mong sabihin? Huwag magmadali, mayroon pa.
Ang lahat ng real estate company sa ilalim ng Shenhao Group, itinigil ang operasyon. Ang mga utang sa mga manggagawa, ibabawas sa kumpanya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay nangyari lang kanina. Ang kumpanya mo at ni King Kun nasita rin. Bakit hindi ko alam ito? Tingnan ninyo, wala kayong alam. Ito ang pagsisimula ng operasyon ni Dragon God laban sa katiwalian. Dragon God, nasaan ang Dragon God? Ano sa palagay mo? Ikaf pala. Longchen, dagdagan pa natin ang kaso mo. Paggawa ng kudeta. Ngayon ko lang nalaman, wala pala kaming alam. Matagal ko nang isinara ang lugar na ito. Kayo, walang makakatakas. Lahat, huwag gagalaw. Longshan, pinabayaan mo ang iyong mga tauhan na gumawa ng kalokohan. Ngayon, panahon na para sa hustisya. Ye Shufan. Hindi ko inakala na ikaw pala ang Dragon God. Ikaf talaga. Ang lalim ng pagtatago mo. Pero, ako ay isang mandirigma. Paano ako susuko sa hustisya? Makakatakas ka pa ba? Dragon God, hintayin Montag ako.